Speaking in tongue o ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Ano nga ba ang speaking in tongue ayon sa Biblia? Mga kapatid, mga kaibigan, samahan ninyo ako sa pag-aaral patungkol po sa paksang ito. Atin pong tutuklasin ang tunay na katuruan ng pagsasalita ng iba't ibang wika ayon sa Biblia. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para naman po may update kayo kung ako po ay gumawa ng mga bagong videos. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa aking channel, Jones TV. Sa oras pong ito mga kapatid, mga kaibigan, ay ating pag-aaralan ang tungkol po sa sinasabi nila na speaking in tongue o ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Ano nga ba ang tunay na katuruan ayon sa Biblia patungkol po sa bagay nito? Mga kapatid, mga kaibigan, sa Biblia po ay mayroong dalawang pagsasalita ng iba't ibang wika. Una, ikaw po ay nagsasalita ng wika na ito po ay hindi nauunawaan ng mga nakikinig sa iyo. Pangalawa, ikaw po ay magsasalita ng wika at ito po ay nauunawaan ng mga tao. Balikan po natin ang pagsasalita ng pag-i-speaking in tongue daw na salita ngunit hindi nauunawa ng mga nakakarinig sa iyo. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia kapag sa isang taong nagsasalita raw ng speaking in tongue, ngunit wala namang nakakaunawa? Basahin po natin ang unang Korinto, Kabanata 14, talatang 9, ay ganito po ang sinasabi. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. So, ganun po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan, na kapag ang isang taong nagsasalita ng speaking in tongue na wala namang nakakaunawa, siya po ay nagsasalita sa hangin. Kagaya po sa video ito, panoorin niyo po. Karamosharadanda rabasha karabamanda riyasa. Yes, Lord. Ayan mga kapatid, mga kaibigan, yung pastor na yan o yung preacher na yan, siya po ay nagsasalita ng speaking in tongue or ng ibang wika raw. Ngunit wala namang nakakaunawa o walang mag-i-interpret. Kasi sa Biblia, kailangan dapat kapag nagsalita ka ng speaking in tongue, dapat may mag-i-interpret. Ngayon, siya po ay habang nagsasalita ng speaking in tongue, hawak naman niya yung cellphone niya at talagang busy siya sa kaka-operate ng kanyang cellphone. Nakakala mo nga parang matutulog na siya nung titig na siya. Ano? Ayan mga guys. So yan po ay isang invento at labag sa aral ng ating Diyos. Pangalawa mga kapatid, mga kaibigan, ang pagsasalita ng ito ay katotohanan, ikaw po ay nagsasalita at nauunawaan ito ng mga nakaririnig sa iyo. Kagaya po doon sa araw ng Pentecostes na ibinigay ng Diyos ang iba't ibang wika sa mga apostoles sa pamamagitan ng iba't ibang espiritu na may dalang wika. Basahin po natin ang Gawa, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. At sa kanila may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabaha-bahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika
ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang sabihin. Take note mga kapatid, mga kaibigan. Titigil muna tayo dito sa talatang 4 ng Gawa. No? Ang sabi dito, sila po nung nangapuspos sila ng Espiritu Santo ay nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Basahin po natin sa English. Dito po sa Acts chapter 2 verse 4. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Ibig sabihin mga guys, mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabing speak with other tongues, ikaw po ay magsasalita ng hindi mo wika o hindi mo kinamulatang wika. Yan po ang speaking in other tongue. Kagaya po halimbawa sa atin mga Pinoy, tayo Pilipino, may mga kanya-kanya tayong wika. Bawa Tagalog, Bisaya o Ilocano o ano pa man, Bicolano o Ilonggo. Kapag ang isang tao, ihalimbawa natin, once halimbawa kayo, Tagalog kayo, no? Kung ikaw ay binigyan ng gift of the Spirit na tongue at hindi ka nagsalita ng sarili mong wika at nagsalita ka halimbawa ng wikang Bisaya, ay hindi ka naman marunong magbisaya. Yun po ang tunay na gift of tongue. Kasi yun ang ipinagkaloob sa iyo ng banal na Espiritu. Kagaya dito sa talatang 4 na sinabi sa Gawa, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So meaning, may ipinagkaloob ang banal na Espiritu. Hindi yung invento na ang sabi ng iba kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Kagaya po dito sa bidyong ito po ay nagsisinging of tongues. Pakinggan niyo po at panoorin. Yan mga kapatid, yan daw ang propeta nila sa kanilang lugar. So siya po ay busy sa paglalakad habang nagsisinging of tongues. Ngayon po, pinabalik-balik ko siyang pinanood ko siya ng pinanood. And then kumuha po ako ng mga ilang words na kanyang sinabi. Kagaya nito, itong sayama, tapos itong sayatama, yung mga ganon. No? Itong sayama mga guys, ay nag-try ako na i-research sa Google. Mga guys, ang Google naman kompleto eh. No, nung nakita ko kung ito baga ay salita ng iba't ibang lahi sa ating mundo o tunay nga ba o ano, mga kapatid, nakita ko ang Sayama pala ay isang bansa sa Japan, yung Saitama. Kaya mga kapatid, so kaya itong mga ganitong nag-i-speaking in tongue na walang nakakaunawa, ito po ay mga invento o nagpapayabang lamang. Biruin nyo, pati baga naman bansa ng lugar o lugar sa isang bansa, sasabihin mo habang nandiyan ka, nag-worship sa Diyos. Isa pong malaking kalukuhan. Mga kapatid, mga guys, mga kaibigan, mapagpanuri po tayo sa bawat espiritu. Kasi may sinabi po ang ating Diyos sa kanyang alagad na si Juan na ganito. Sabi doon sa unang Juan, Kabanata 4, talatang 1 ay ganito po ang sinasabi. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. So marami pong mga nagsilitaw na mga bulaan sa ating panahon ngayon. Kung kaya't dapat suriin natin kung ito nga ba ay sa Diyos. Ang tao po kasi may espiritu. Ang tao ang subukin natin kung yung kanyang mga sinasabi, yun nga ba ay galing sa Diyos. Ayan mga kapatid. Kaya, ayon po sa Gawa,
Kabanata 2, talatang 4, no? Balikan po natin. Ang sabi doon sa Gawa, Kabanata 2, talatang 4, diretso po natin sa talatang 5. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking reliyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila ay narinig ng bawat isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. So meaning, mga kapatid, mga kaibigan, sila po ay nagtaka sapagkat bakit nila narinig yung kanilang mga wika doon sa mga apostol na hindi naman sariling wika ng mga apostoles. Sapagkat yun po ay kaloob ng banal na espiritu. Yan po ang katotohanan na gift of tongue o speak in other tongue. Kaya nga po ang logic ikaw ay magsasalita ng hindi mo wika. Speak in other tongues, or yan po sa ibang katawagan ay foreign tongues. Hindi mo kinamulatang salita. Hindi unknown tongue na ikaw ay nagsasalita ng hindi naiintindihan. Kagaya po sa video ito ulit. Panoorin niyo po. Yan pong video iyan, lahat ay nagsasalita ng speaking in tongue daw. Ngunit, wala namang nag-interpret. Wala namang nakakaintindi. Yung iba pang nakakaupo dyan sa bangko, sa iglesia na yan, parang nagtataka sila. So, mahirap mga guys. Magulo. Ang iba nanginginig. Nanginginig yung mga kapal, parang kinukuryente. Mga kapatid lang po. Ang Biblia po ay nagtuturo ng tama. Kapag ikaw ay sinaliba ng banal na espiritu, hindi ka matutumba, hindi ka mangingisay, kagaya sa mga nakita yung video na sinaliban daw ng banal na espiritu, yun, nangisay, lumukso-lukso, parang liyason. Ano? Yan nga ba ang katotohanan na kapag ikaw ay sinaliban ng banal na espiritu, ikaw ay mangingisay at matutumba? Basahin po natin ang Matthew 26, verse 41. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. So mga guys, mga kaibigan, mga kapatid, ang banal na espiritu ay nagpapalakas at hindi nagpapahina ng katawan. Kung kaya, mali ang yang sinasabi o nakikita natin na kapag ikaw daw ay napuspos ng banal na espiritu, akala mo ikaw ay nilalason, ikaw ay kinukuryente, ikaw ay natutumba at nangingisay pa. Mali po yan mga kapatid. Ang Biblia ay accurate kung magsalita at magturo. Ano po? Ang Diyos po ay hindi kaguluhan, siya po ay Diyos ng kapayapaan. Basahin po natin. Ayon po sa unang Korinto, Kabanata 14, talatang 33, ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. So malinaw mga guys, mga kapatid at kaibigan, na ang Diyos po ay kapayapaan. At hindi yung, naku, kapag nakikita nyo ang isang iglesia na nag-i-speaking in tongue daw lahat, ay nangingisay, may lumulukso, may, hindi natin maintindihan. Yan po ay hindi mula sa Diyos. Yan po ay mula sa kaaway. Kasi, ang kaaway po ay nagaan yung kaliwanagan. Basahin po natin. Sabi po doon sa 2 Korinto, Kabanata 11, talatang 14, ay ganito po ang sinasabi. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So malinaw po yun mga guys, na kayang gayahin ng ating kaaway ang mga ganyang bagay. Nagpapagaling din kasi sila. Kaya nga nag-aanyong
kaliwanagan sila. So mag-ingat po tayo mga kapatid. Ngayon mga kaibigan at mga kapatid, sabi ng ibang reliyon, dapat ikaw raw ay magsasalita ng speaking in tongue para mabautismuhan ka ng Espiritu Santo. Mali po yun mga kapatid at kaibigan. Kasi ang unang mga Kristiyano ay nabautismuhan sa isang Espiritu. Ngunit lahat sila ay hindi nagsalita ng iba't ibang wika. Basahin po natin ang unang Korinto, Kabanata 12, talatang 13, ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ayun mga kapatid. Ngayon ang tanong, ano ba ang katawan? No? Saan tayong binautismuhan sa isang katawan? Basahin po natin ang Kolosas, Kabanata 1, talatang 18, ay ganito po ang sinasabi. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sino yun? Panganay sa mga patay. Walang iba yun kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayon mga kapatid, lahat ng mga Kristiyano noon ay nabautismuhan ng Espiritu, gaya nga ng sinasabi ko. Ngunit lahat sila ay hindi nagsalita ng iba't ibang wika. Basahin po natin ang unang Korinto, Kabanata 12, talatang 28 hanggang 30, ay ito po ang sinasabi. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Verse 29 o talatang 20, ito ang tanong ng ating Apostol Pablo sa inyo at maging sa ating lahat. Sabi niya, lahat bagay mga apostol, kayo mga kapatid, mga kaibigan, sa isang reliyon, lahat baga pastor, lahat baga ay yung katungkulan ay parehas-parehas. In logic mga kapatid at kaibigan, mali at hindi. May kanya-kanyang tagapamahala o may kanya-kanyang obligasyon ang isang iglesia. Pagkatapos, lahat bagay propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng himala. Mga kapatid at kaibigan, kung kayo ay naniniwala sa Biblia, dapat maniwala kayo. Kasi Bible din ang inyong binabasa. Kung lahat ng nasa iglesia ay gumagawa ng himala, sigurado po walang sakit ang mangyayari sa buong sanglibutan. Sa dami-dami halimbawa ng isang iglesia ng mga miyembro, kung lahat yan ay gumawa ng himala, napakaganda. Pero hindi po yon katotohanan, sapagkat mayroon ilang pinipili ang Diyos. Basahin po natin ulit. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag. Kaya yun ang sinasabi ng iba, na kailangan mo mag-speaking in tongue, kailangan mo magsalita ng iba't ibang wika para ikaw ay mabautismuhan ng banal na Espiritu. Ito naman ang tanong ko sa inyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito ay dapat sundin natin kasi ito ay alagad dito ng Diyos. Ang sabi niya, may mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika. Yan ang tanong ko sa inyo. Ngayon, kayo naman o ang ibang reliyon dapat magsalita ng iba't ibang wika. Kabaliktaran sa sinabi niya Apostol Pablo, no? Lahat bagay nagsasalita ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag. So kung ganun ang mangyayari na lahat ay parehas-parehas ang katungkulan, parang ganito yun mga kapatid in logic. Kapag parehas engineer, sigurado magko-contest sila ng kanilang kaalaman.
So, kailangan may mababa. Kailangan mayroong mataas. Kaya nga may mayaman at mahirap eh. Kasi pag mayaman lahat, walang magtatrabaho at magbubungkal ng lupa. Tandaan nyo yan mga kaibigan. Yan po ang logic. So ngayon, kaya yun po ang sabi ng ating Apostol Pablo. So, may ibang tao naman na nagsasabi na kapag ikaw ay nagsasalita ng iba't ibang wika, ikaw ay napupuspos ng halimbawa, ikaw ay nagsasalita ng iba't ibang wika, napupuspos ka ng banal na espiritu. So, kailangan yung banal na espiritu daw ay huwag mong bitawan. Huwag mong pakawalan. Mga guys, mali po yun. Kasi ang tao po ay nagkakamali. Lumalayas po ang banal na espiritu. Basahin po natin ang mga ngaral o Ecclesiastes. Kabanata 7, talatang 20 ay ganito po ang sinasabi. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So malinaw po yun mga guys, na hindi kailangan na kapag ikaw ay napuspos ng banal na espiritu, ay hawakan mo ng espiritu, wala kang kapangyarihan para ang espiritu i-control mo sa iyong sarili. Sapagkat once ang tao ay nagkamali, kasi huli nga banal yan. Hindi yan mamamalagi sa iyo. Babalik lang yan sa tao kung ikaw ay hindi nagkakasala. Kasi walang matuwid, wala kahit isa. Sabi sa Romans o Roma, Kabanata 3, talatang 10. At sabi pa sa awit, lumalayas ang espiritu, binabawi ng Diyos. No? Basahin po natin ang awit. Kabanata 51, talatang 11, ay ganito po ang sinasabi. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ayun mga guys, kinukuha ng Diyos ang banal na espiritu sa tao. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi nila ang true revival o ang tunay na pagbabago, kailangan mag-focus ka sa healing, miracles, at mga speaking in tongues. Yun po ay mali mga kapatid at kaibigan. Kasi ang tunay po na revival ay yung sumusunod ka sa Diyos at inaalam mo ang kalooban ng Diyos kung ano. Ephesians, Kabanata 5, talatang 17 ay ganito po ang sinasabi. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So yun, huwag tayong maging mangmang. Huwag tayong nagiging tanga, no? Kundi unawain natin yung kalooban ng Diyos sa atin. Hindi yung magpupukus tayo sa healing, miracles, speaking in tongues. Ngayon kung may mga healing, dapat walang sakit ngayon. Maraming mga may sakit sa hospital. Maraming mga karamdaman. Dapat magpagaling kayo. Dapat gawin ninyo kagaya ng mga ginawa ng mga apostoles. Sabi doon sa Matthew, sa Kabanata 10, talatang 1 ay ganito po ang sinasabi. At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. So yan ang tunay, nagpapagaling sila. Ang mga apostoles ay nagpapagaling. May mga apostol daw ngayon, pero sorry naman po doon sa mga dadaanan. Niipis po hindi nila kayang bumuhay. Pero ang mga apostol noon, bumubuhay sila ng patay, nagpapatayo sila ng lumpo, nagpapamulat sila ng bulag, nagpapagaling sila ng mga saring sakit, nagpapalaya sila ng mga demonyo. So kung yan po ay katotohanan sa lahat ng mga reliyon ngayon, na sila po ay nagpapagaling, nag-healing, miracles, speaking in tongues, at kung ano-ano, dapat wala pong sakit ang ating mundo ngayon. Walang kung ano-anong karamdaman mga tao ngayon, mga kapatid. So, kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Beware, mga kapatid, sa lahat ng bawat espiritu na ginagamit ng tao. Kaya, the true revival is to serve and follow Jesus, mga kapatid.
para mabago yung ating mga buhay, ang ating mga saloobin, ang ating mga puso, tayo po ay sumunod, magtiis hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Yun po ang sinasabi sa Matthew Kabanata 24, talatang 13, na ang sabi doon, tatapwat ang sinumang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ayun mga kapatid at kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po sa video ito ay nakatulong po ito sa atin, sa ating mga isiping buhay pananampalataya. At kung may nais po kayong tanong, paki-comment na lang po sa baba at bibigyan po natin ng kasagutan kung ano man po ang ating maisagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid at kaibigan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mabuhay. Sa lahat ng oras ay pagmamahal ng Diyos ang mamalagi sa inyo. God bless at paalam po sa inyong lahat.